Hi mga ka-auntie, it's me again. It's a new day at panibagong video na naman tayo for today. Samahan nyo nga kami sa aming kaganapan this weekend. Saturday morning mga ka-auntie is nag-grocery muna kami bago kami aalis. Kasi nga naman ang dami na naman naming kaganapan this weekend. So nag-decide muna kami na mag-grocery bago umalis. At dahil nga may nakalimutan ako, so pinabalik ko muna siya at naghintay na lang ako sa loob ng sasakyan. So as you can see naman mga auntie, tawang-tawa talaga ako sa suot niya kasi nakapangbahay lang yan siya at nakachinilas pa. Natutulog kasi yan siya at ginising ko kasi nga mag-grocery kami bago kami aalis para naman may stock kami pagka-uwi namin. At wala lang man yan siyang reklamo mga ka-auntie. Ang hirap naman talagang magtagalog. Uy, parang nabibikil na yung mga ano ko, yung mga kadilaan ko dito. At fast forward na nga mga ka-auntie, no, is nakaalis na nga kami ng bahay. And if you are wonder, where are we going, no? So pupunta pala kami sa best friend niya. So para kasing matagal na silang hindi nagkikita. At syempre naging close friends ko na rin yung best friend niya kasi naman sumasabay talaga sa mga trip namin, lalong-lalo na sa trip. At dahil nga mahilig kami pareho sa long drive, kaya nagtitake risk na naman kami na magda-drive papunta doon. Kasi nga, last punta nga nila dito sa amin is nung birthday ko. Medyo matagal-tagal na din na hindi nakikita ang mag-best friend, kaya kami na naman ang dadayo doon sa kanila. And the fast forward na mga ka-auntie, so nakarating na kami dito. So nung pagkadating namin is hindi na ako nakapag-video kasi nga pagod nga kasi ako. At nakapagplano na din kami mga auntie na pupunta dito. So nakalimutan ko nga pala kung ano na city to. So itong city nga po pala mga ka-auntie is very touristic dito. At ang dami kong mga nakasalubong na mga Pinay at marunong pala silang magbisaya mga ka-auntie. Grabe nga yung mga halakhak ng mga Bisaya pag nagkikita talaga. And it's my first time na may makitang mga Filipina dito. At grabe tuwang-tuwa talaga ako at ang saya-saya talaga namin. Anyways, first time ko nga pala sa city na ito. At grabe nagustuhan ko din naman. So aside sa nagustuhan ko yung mga village dito is mga ka-auntie, gusto ko rin bumili ng mga souvenirs. So habang palakad-lakad nga kami is may nakikita kami ditong ibon na sobrang bait na naghihintay talaga siya mga ka-auntie na bigyan ng pagkain. Anyways mga auntie is fast forward na naman tayo sa pauwi na nga kasi kami. Kasi nga may other plans na naman kami pag Sunday. Siya nga pala mga ka-auntie, maraming salamat talaga sa mga nagme-message na nag-i-encourage sa akin na nai-inspired kunuhay sila sa aking video. So meron nga nagsasabi na ipagpatuloy ko lang daw tong mga ginagawa ko. Nahala, sige, wala na akong choice. And fast forward na nga mga ka-auntie. So ito pag Sunday afternoon, fishing na nga kami. So dito kami nag-fishing sa wild. So this is the place where we did our fishing at grabe, sobrang nag-enjoy talaga Anyways, mga ka-auntie, it was my plan. So ito pala yung mga kasama namin. So friend niya to nung mga bata pa sila. At laking pasalamat ko na rin auntie kasi nga sumama itong dalawang ito sa amin. At first time ko nga palang maka-experience ng fishing mga ka-auntie. So sobrang excited ko nga dito. But at the same time, ang lalamig mga auntie, kaya nga nawala yung excitement na para bang gusto ko nang umuwi agad at bumalik sa bahay at matulog. So aside sa gusto ko nga maka-experience ng fishing dito sa Netherlands, so I have this question in my mind talaga na gusto ko talaga na masagot nila. Anyways, ito nga pala yung first catch namin. So para sa akin, malaki na siya mga ka-auntie, pero para sa kanila, ito daw yung pinakamaliit na isda na nanito. So ito nga pala yung questions sa mind ko, kung bakit binabalik nila yung isda after nila makuha. So grabe, ang curious ko talaga mga ka-auntie, kaya hindi ko talaga napigilan yung sarili ko, kaya nagtanong talaga ako isa-isa sa kanila. At nagpaliwanag naman sila mga ka-auntie. So catch and release pala yung tawag dito, no? Tinatawag nila ito na sport lang ito o kalingawan lang ito mga ka-auntie. So sinasabi ko talaga sa kanila, sa Pilipinas kasi kapag nakukuha namin is kinakain talaga namin. So yung dalawang friend niya is natatawa talaga sa akin. Itong mga isda nga to mga ka-auntie, hindi ito sa salt water ha. So parang itong big lake sa Netherlands. So dito sila nag-fishing. At ang pag-fishing pala dito mga ka-aunties, hindi basta-basta. So dapat may permit na tinatawag itong vase pass. So para legal ka dito na makapag-fishing, so dapat may pass ka talaga mga ka-auntie. Or kumbaga may permit ka. Anyways, nagmaumausad ko diri mga ka-auntie. At grabe nga pala yung OOTD ko dito na para bang mag-aani yan siya. Kasi nga mga ka-auntie, sabi nga niya kasi nga dapat daw yung susuotin namin na damit is dapat yung luma kasi nga mga So ayun na nga mga ka-auntie, nasagot na talaga yung mga tanong kasi nga for fun lang pala to para sa kanila. Pero para sa Pilipinas, ulam na kasi ito. So you can see naman mga ka-auntie, ang dako naman ito na isda. Na para bang naluoy ko sa mga isda mga ka-auntie kasi nga naman diba, nasasaktan din kasi sila. O ayun na, binabalik na nga siya.
He's dead? Anyways, mga ka-auntie, so before kami nag-start, chine-check talaga nila yung fishing rod namin. So, minake sure talaga nila na hindi masasaktan yung mga isda. Na dapat reliable and strong naman yung fishing rod na ginagamit namin. So, ito nga yung mga happenings dito, mga ka-aunties. Parang na-culture shock naman ako dito na ibabalik yung isda sa tubig pag nakuha. Kasi nga, you put a lot of effort on it, tapos ibabalik mo lang na para bang you waste your time. So, para bang nakipag-debate talaga ako sa kanilang tatlo. So, in their defense, it's just a sport and for fun. Sabi ko talaga, how could you make fun of someone's life? So, Charis, parang ang drama naman ito mga ka-auntie kasi nga may buhay din ito mga ka-auntie at for sure nasasaktan din ito, di ba? Kinukuha tapos binabalik ng ano to. Anyways, nag-i-enjoy din naman ako mga ka-auntie. So, natapos nga namin to is mga 9:30 p.m. And the fast forward nga mga ka-auntie is tapos na nga kami at pauwi na nga kami. So, ang laki rin pala ng binayaran namin no, nasa mga 21,000 plus. Tapos, ito lang yun, hindi mo dadalhin yung nakukuha mo. Charis! Ang dami ko nga ng reklamo dito mga ka-auntie. And finally, sinasabi ko talaga sa sarili ko, finally is uuwi na talaga tayo kasi nga ang lalamig na at ito nga mga 9:30 p.m. na ito. At may restaurant nga pala dito so dito na din kami nagdi-dinner. Or maura to mga auntie, thanks for watching. Bye bye mabuhay and see you in my next mini vlog.